Maria's POV. Isa-isa kong tinawagan ng mga katagpo ni Sir Del Blanco ngayong araw upang ipaalam na ipapinakancel nito ang meeting. Laking pasasalamat ko sa executive assistant ni Sir Del Blanco na si Ms. Samonte dahil in-organize niya ang tablet na hawak ko pati ang desk ko. Di na ako nahirapan isa-isang hanapin sa tablet ng mga kamiting ni Sir. Kagad kong i-deny ang number ni Jake matapos ang gawain ko. Break time na pero hindi pa rin lumalabas sa opisina si Sir Del Blanco para kumain ng lunch. First day ko sa trabaho kaya nakakahiya naman. Kung ako pang unang kakain at iiwan to. Baka pagbalik ko nasa Sunday na ako. Kailan ko pa naman ang trabaho. Hello, Mommy. Si Liam ang sumagot ng phone ni Jake. Napangiti ako na marinig ang cute na boses nito mula sa kabilang linya. Hello, sweetie. How are you? Oh gosh, I miss you a lot. Bulalas ko. Ito ang unang araw na nagkalayo kami ng anak ko. Nagigilty ako at sobrang miss na miss ko na talaga siya. Pero wala naman ako magagawa. Kailangan ko magtiyaga para sa kinabukasan niya. Narinig ko ang pagkikik nito mula sa kabilang linya. I'm fine, Mommy. Don't worry about me. Okay? I already brushed my teeth. Masayang anunsyo niya. Natawa naman ako sa tinura ng anak ko. Pakiramdam ko na walang lahat ng pagod ko. Napatawid ako ng upo na makita si Sir Del Blanco na nakapamulsahan. Magkasalubong ang makapal na kilin nito tuwing nakatitig sa mga mata ko. Napalunok ako at napaiwas ang mata dito. Nakakailang. May ginawa ba akong hindi nagustuhan? Sa pagkakaalala ko, sinunod ko naman ang inutos niya. Bye, sweetie. Bulong ko sa mouthpiece ng hawak kong cellphone. Nakita ko ang pagkunot ng noo nito. Napasiksik ako sa kinaupuan ko na maglakad to papunta sa akin habang di tinatanggal ang pares ang matang nakatitig sa mga mata ko. Miss Revilla, why did you take your break time? Tanong nito. Kasi sir, nakakaya naman kung mauna ako mag-break time kaysa sa inyo. Tugon ko. Sabay kagat sa pang-ibabang labi. Yumuko to tinignan ng wristwatch na mamahalin. Tsaka ulit tumingin sa akin. Let's go. May 10 minutes break pa tayo. Yaya niya sa akin. Come on. Nauna tong naglakad papasok ng elevator. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at tumakbo para sundan ito. Sa sobrang pagmamadali ko nawalan ako ng balanse at muntik na ako masubsob sa elevator. Mabuti nilang may mga bisig na yumakap sa bewang ko. Nanlaki ang mga mata ko na mapagtanto ang posisyon namin ni Sir Del Blanco. Kaagad ako lumayo dito nang pakawalan niya ang bewang ko mula sa pagkakapulupot ng mga braso niya. Sorry sir, kaagad kong pagingin ng paumanhin sa boss ko. Ano ba yan? Bakit ngayon pa ako naging clumsy? Nakakabingin katahimikan na namayan sa amin ni Sir Del Blanco habang dulo ng elevator. Pigil ang hininga ko. Hindi ko kinakayang presensya ng boss ko. Nakahinga ako na malalim ng bumukas ng elevator. Tahimik ako nagpasalamat. Nakakailang pala kapag kasama mong boss mong kumakain sa iisang habag. Pakiramdam ko busog na ako. Magana tong kumain habang ako'y nawawalan ng appetite sa pagkain nasa harapan ko. Napapitlag ako na mag-angat ng tingin. Hindi ko alam kung sanda akong paroon babaling ang mata ko upang maiwasan ang mga mata niya. Bilib na talaga ako sa instinct ng isang to. Napansin niya siguro titig na titig ako sa kanya. Something wrong? Kurot noong tanong niya habang umunguya. Meron. Pwede bang maghiwalay na tayo ng mesa? Sobrang dami ng bakanting mesa pero bakit dito sa mesang napili ko kumakain? Sigaw ng utak ko. Nothing, sir. Pilit akong umiti sa kanya. Hindi ako po pwede na magreklamo sa kanya. Empleyado niya lang ako at siya ang boss dito. Kung tutusin, sobrang swerte ko na kasi pinakikitunguhan niya ako ng maayos. Okay. Tango-tangong sabi niya at mabilis inubos ang pagkain nasa plato niya. Bumalik agad kami ni Sir Del Blanco sa office pagkatapos kumain sa cafeteria. Good morning, sir. Bati ko sa lalaking dumating. He's wearing a white long sleeve and black slacks. Mukha tong playboy sa itsura nito. Tumigil pa to sa harapan ko. Sinundan ko naman ang para sa mga mata nito na nasa libib ko nakatingin. Pervert? Sigaw ng utak ko. Siyempre hindi ko tutuloy na isigaw yon. Baka makagawa pa ako ng gulo. Ngumiti at tinaas ang tingin sa mukha ko. Bagya pa to nagulat nung samaan ko siya ng tingin. I want to talk to Mr. Del Blanco. Utos niya. Sorry sir pero wala kayong appointment. Miss Revilla, papasukin mo siya. Putol na Sir Del Blanco mula sa intercom. Inis na inis ako sa lalaking to. Okay sir, madiing sabi ko. Tumawa naman na mahinang lalaking nasa harapan ko. Pagkaway sinilid sa magkabilang bulsang kamay ng suot niyang slacks. Bago nagtungo na sliding door na otomatikong bumukas. Kinindatan pa ako nito bago nagtuloy-tuloy sa pagpasok sa loob. Leo's POV. Why are you here, Ismael? Tanong ko kay Ismael na nakangising mo po sa visiting chair.
Pumunta ako dito na mabalitaan ko may bagong hired kang maganda at sexing secretary. So, nahanap mo na pala siya? Paranodyong sabi pa nito. Umigting ang pangako at sinamaan ang tingin sa Ismael na parenteng nakaupo. Ang totoo niya, hindi talaga siya qualified para maging sekretary ko. Wala siyang karanasan sa trabaho sa loob ng 3 taon, pero naging interesado ako sa buhay niya kaya agad ko siyang tinanggap. Paliwanag ko. Wala ko may tatago sa isang to. Dumating naman si Kevin ay pinatawag ko. Umupo to sa harapan ng visiting chair na kinaupuan ni Ismael. May inabot to sa aking brown envelope na kagad kong tinanggap at kinalkan ang laman. 3 years ago, pumunta si Maria Revilla sa Switzerland kasama ng lalaki sa picture. Paliwanag ni Kevin sa hawak kong picture. Kumalot ang noo ko na makita ang isang picture na may nakakbay kay Mariang lalaki. Sobrang lawak pa ng ngiti nilang pareho. Anak ni Mariang nasa picture. Dagdag pa ni Kevin. Nung damputin ko ang litrato ni Maria na may karga-karagang baby, kinalkal ko pa yung mga pictures na nasa loob ng envelope. Madaming pictures si Maria at ang bata na sinabi ni Kevin na anak niya. Don't tell me, Kevin. Yung lalaking kasama ni Maria ang pumunta sa Switzerland, ang daddy ng anak ni Maria? Tanong ni Ismael. Shut your mouth, Ismael. Bulyaw ko sa kanya, tinapan ng picture sa ere, sabay ikot ng upuan patilikod sa mga kaibigan. Ines kong naikumo ang kamao ko. Maybe no, maybe yes. Revilla kasi ang lasing mo ng lalaki. Dinig kong sabi ni Kevin. Bakit di ka sigurado? Ines sa tanong ko pa. Baka anak kong bata at pinaako niya sa iba. Oh shit! Umigting ang pangako sa naisip at inis na ginulo ang buho ko. Alright, I will find out. Pero nung umuwi si Maria dito sa Pinas last week, hindi niya kasama ang lalaki sa larawan. Tanging mag-ina lamang ang umuwi. And I just want to tell you, tama yung sinabi ko kanina, that he just graduated with flying colors na may nangyari sa inyong dalawa. Lumingon siya sa akin. And after a month, saka siya pumunta sa Switzerland. Dagdag pa nito, at posible na buntis na siya noon? Taas kilay pang tanong ko. Oo, posible. Itong resulta ng last check-up niya. May inabot sa akin si Kevin na papel. Napabuntong huninga ako na mabasa ko ang resulta. Muling nagigting ang pangako sa hindi malamang dahilan. Anong problema? You found her and why don't you talk to her? Talong ni Ismael sa akin. Kunwari hindi niya ako kilala pagkatapos na nangyari. Siguro talaga ipinagkatiwala niyang anak ko sa iba. Narinig ko kanina na may kausap siya sa phone niya at sobrang saya niya habang may kausap. Paliwanag ko. Napailing-iling naman si Ismael. Ano nang gagawin mo? Anak mo yan. Pare papayag ka na lang na ipapaako mo sa iba? Kung hindi kanya maalala, edi ipaalala mo sa kanya. Minsan talaga may pakinabang din ang utak ni Ismael. Huwag kayong padalos-dalos. Iimbestigan ko pang lalaking kasama niya sa Switzerland. Sabi sa amin ni Kevin. Di na tumagal si Ismael at Kevin. Kaagad din namang itong nagpaalam. Pinagsakop ko ang dalawang kamay ko at saka pilit na inalala ang nangyari sa amin ni Maria. 3 taon na nakakaraan. Hindi ko mapigilang hindi humanga sa babaeng mahimbing na natutulog sa bisig ko. Mukhang pagod na pagod siya dahil sa ginawa namin kanina. Hindi ko napipigilan na sarili ko. Hinaplos ko ang pisngi nito. I'm sorry. Bulong ko sa kanya kahit alam ko na hindi niya naman ako narinig. Gusto ko humingi ng tawad sa nagawa ko dahil nakuha ang pinakiingatan niya. Pero bumibigat na ang talukap ng mga mata ko kaya mas pinili kong ipagpabukas na lamang na kausapin siya. Pero pagising ko wala na siya at di ko na siya mahanap. Ang mga damit niya na lang na tayong naiwan sa kotse ko. Sa loob ng 3 taon pinahanap ko siya at hindi ko inaasahan na isang araw bigla na lang mag-a-apply. Si Maria Ina Revilla ng trabaho dito sa kumpanya. Ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Napatingin ako kay Maria nang pumasok siya sa opisina ko. Sir, pa pwede na po ba akong umuwi? Gabi na po. Sabi niya with her angelic voice. Umuwi na mga empleyado ko. Tama si Ismael. Kung mag-worry siyang hindi niya ako kilala, susubukan kong ipaalala sa kanya. Kung mahilig siya sa laro, fine, ibibigay ko rin sa kanya. Sige, ihahatid na kita. Tumayo ako sa swivel chair, tinila siya palabas ng office. Teka sir, hindi naman kailangan. Pahabol niya sa akin. Tiningnan ko naman to na seryoso. Bakit? Nakataas kilay pang tanong ko sa kanya. Napalunok to at umihip ng hangin. Gusto ko matawa sa reaksyon niya pero baka nangaakit lang siya. Halatang may tinatago sa akin, Maria. Pero kung anak ko ang baby na yan, hindi ko hayaan na ibigay mo siya sa ibang lalaki. Pwede na ba tayong umalis? Tanong ko sa kanya. Yes, sir. Kinakabahan niyang sagot at nauna nang maglakad papunta sa elevator. Napansin ko nakasiksik si Maria sa sulok ng elevator pagkapasok ko. Sige,
Layuan mo ko hanggat kaya mo. Tumakas ka, Maria. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko kapag nahuli kita. Lumapit pa ako sa kanya. Kasabay noon ang paglayo niya papunta sa may gilid, hanggang sa mabunggo siya nito. Hindi ko alam ano ba talaga ang binabalak mo, Maria. Naghihiganti ka ba sa akin o ano? Masyadong inosente at maamong mukha mo kaya hindi ko mahulaan ang bala mo, Maria. Iniiwasan mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Gulat siyang napatingin sa akin at sunod-sunod na umiling. No, sir. Pagtanggi niya. Since hindi pa ako kumakain ng hapunan, kakain tayo. Isipin mo na lang na magbabayad ka ng pamasahe mo. Kumista pa mga mata niya dahil sa sinabi ko. Kung sa tingin mo libre to, nagkakamali ka. Mahal ang gas ngayon. Dagdag ko pa. Narinig ko ang paghilik niya. Di na kami nagsalita hanggang makarating kami sa parking lot. Pinigilan ko siya pumasok sa backseat ng kotse ko. Nilipat ko siya sa passenger seat. Di man lang siya nagulat na makitang sasakyan ko o nagulat man lamang. Nakalimutan niya sigurong may nangyari sa amin sa kotseng ito. Sir, pwede ba tayong kumain sa malapit na restaurant? I'll even give you a free one. Alok niya. No, I want you to cook my dinner by yourself. Yan ang bayad mo sa paghatid ko sa'yo. Giit ko. Pero sir, boss kita at empleyado mo po ako. Baka kung ano pong isipin ng mga nakakakilala sa atin kapag nakita nila tayo magkasama ng gantong oras. Paliwanag niya. Tumango ako sa sinabi niya. Sir, please stop the car. Tinigil ko ang sasakyan. Tinanggal niya ang seatbelt saka lumabas ng sasakyan. Binuksan ko ang bintana at tumingin sa paligid. Naiilo ko sa dami ng pagkain naka-display. Tinanggal ko ang seatbelt ko at lumabas sa driver's seat. Shaking my head. I want to see Maria who was shopping for something to grill. Anong lugar to? Curious kong tanong. Iisa lang binibenta nila pero magkaiba sila ng location at magkaiba ang owner. Turo-turo po to, sir. Pili po kayo kung anong gusto nyo, sabi niya. Napapikit ako habang hawak ni Maria ang stick sa magkabilang kamay. Ano yun? Tanong ko sabay turo sa hawak niyang stick. Bituka ng manok. This is my favorite. Ani at hiniling sa lalaking ihawin ng mga bagay na hawak niya. Napabuntong hininga na lang ako at umupo sa upuan. Dito kami nagdi-dinner kasama mga friends ko kapag late kami nakauwi. Sabi ni Mariang umupo sa katabi kong upuan. Sige, naghihintay ng inihaw na pagkain niya. And why did you end up here with so many vendors? I asked her. Tested ko na kasi si Manong. Ang sarap ng gawa niyang sukang sausawan at panalo din ang mga tinitinda niya. Pagbibida ni Maria. Napangiwi ako at naamoy ang coat ko. Amoy usok na lang galing sa grills. Yehey! Luto na! Pumalakpak na sabi pa ni Maria. Ano ba nakaka-excite sa kakainin niya? Inamoy muna niyang stick na may nakatuhog na bituka ng manok bago sinawsaw sa sukang nasa harapan niya. Tsaka dinikit sa bibig ko. Napatras naman ang mukha ko. Ayaw mo nga sa akin yan? Ilayo mo nga. Asik ko pa sa kanya. Sa tanang buhay ko, hindi ako nakakain ng street foods. Amaring naman ito at sapilitang pinapakain sa akin ang pagkaing hawak niya. Nakangiwi akong kumagat para tumigil na siya sa pangungulit. Anong lasa, sir? Ngumungoy ang tanong niya. Pwede na. Maikli niyang sagot. I have eaten a few more chicken intestines. The barbecue, it's also delicious. Manong, do you have any wine here? I turned to Manong who was busy grilling. Soju lang po, sir, ang available sa amin. Sagot ng asawa ni Manong. Pinupunasan nito ang likod ng asawa. Ang sweet nila, no? Natatawang sabi ni Maria sa akin. Isang bote nga po ng soju. Di ko pinansin ang sabi ni Maria. Kaya napasimangot at nagtuloy-tuloy lang sa pagkagat sa pagkaing nakatuhog sa steak. Maria, regards mo ko kay Jake at Janice. Di na sila nagagawi dito. Sabi ng tinderang babae na kasama ko na ibigay nito sa akin na isang bote ng soju. Ngumiti naman si Maria at tumango. Sige po, Manang. Nakangiting sabi ng dalaga. Matagal-tagal ka rin hindi nagawi dito. Siguro marami ka nang napuntang lugar. At itong poging kasama mo, asawa mo? Napaismit si Maria dahil sa naging tanong ni Manang. Ay naku, Manang, hindi po. Siya po yung boss ko sa trabaho. Paliwanag ni Maria. Nahuli ko ang magandang mata nitong silulyapan ako. I just kept pouring wine into the bottle. May isang bote ako ng soju bago ko pinigilan ni Maria. Pasensya na sir, kailangan ko na talagang umuwi. Paalam niya at sa kanya ako iniwang mag-isa. Tumango na lang ako sa kanya at pinagpatuloy ang iniinom ko. Kung interesado ka kay Maria, pwede kang magtanong sa akin tungkol sa kanya. Kung itatanong mo sa akin kung may naging boyfriend siya noon, sa pagkakaalam ko wala maski isa. Sabi niya, strict daw ang parents niya at ayaw niya din mag-boyfriend. Palagi niyang kasama mga kaibigan niya kapag pumupunta sila dito. Untag sa akin ni Manang.
Mabait na bata si Maria at napakaganda. Kung may gusto na sa kanya, wag mo nang pakawalan, iho. Baka maunahan ka pa ng iba. Dagdag pa niyang sabi. Mapakla akong tumawa at umiling salita niya ng tindera. Oo, aaminin ko, maganda nga si Maria. At gusto ko rin talaga siyang kilalanin. Tumayo na ako sa silang kinaupuan ko at binayaran ang nainom ko. Naku iho, ito ng sukli mo. Habol sa akin ni Manong. Keep the change. Sabi ko at nagtuloy-tuloy na sa paglakad papunta sa kotse na nakatigil sa hindi kalayuan. Kailan mo ba aaminin ang totoo sa akin? Maria, na may anak na tayo. Bakit kailangan mo pa akong paglaruan? You act like I'm a stranger and only your boss. Mahinang sambit ko at sinandal sa edges ng upuan ng ulo ko. Umigting ang pangako ng kinokong laman ng paper bag. Yun ang damit na suot ni Maria nung gabing may nangyari sa amin. Iniwan niya to kasama ng kanyang bra at undies. I sighed at binalik ang mga gamit niya sa loob ng paper bag at inihagi sa backseat. Nakaramdam ako ng pagkahilo bago pinaandar ang makina ng sasakyan at mabilis ko itong pinatakbo. Maria's POV. Mommy, where's my dad po? Napasingap ako sa biglaang pagtatanong sa akin ni Liam tungkol sa daddy niya. Ito ang kauna-unahang nagtanong siya sa akin tungkol sa daddy niya. Bigla ko tuloy naisip ang sinabi sa akin ni Janice nung nagdaang gabi. Nagtimpla ako ng gatas para maiwasan ang tanong ng anak ko na kahit ako hindi ko kayang sagutin. Liam, anak, sleep na, okay? Maglalaba pa kasi si mommy eh. Drink your milk first, sweetie. Inilibot ko sa bata ang bote ng dede niya na may lamang tinimplang gatas. Umupo ako sa tabi niya at tinapos ang buhok niya. Mommy? Baling niya sa akin. Yes, sweetie? I want to see my daddy po. Napanganga ako. Hindi ko alam kung oo o hindi ang isasagot ko. Ito na talaga ang araw na kinatatakot ko. Wala man lang akong clue kung nasa ang daddy ni Liam. Kahit katiting na pag-asa, baka hinahanap niya kami mag-ina, hindi ko yun naiisip. Tama na yung gabing may nangyari sa amin at nabuo si Liam. Tama lang si Liam na lang ang tayong koneksyon namin sa isa't isa. Good night, sweetie. Pag-iwas kong sagutin ang tanong niya. Inalikan ko na ito sa noo at nag-march siya palabas ng kwarto. Good night, mommy, habol niya. Nilingon ko ito at kinitian. Kagad kong denial ang numero ni Jake na makalabas ako sa silid ni Liam. Kagad naman tong sumagot. Friend, late na, bakit di ka pa natutulog? Bunga dito na sagutin ang tawag ko. Humugot ako na malalim na hininga bago nagsalita. Si Liam kasi bigla na lang nagtatanong about her daddy. Ano naman ang isasagot ko sa anak ko? Nag-aalalang pahayag ko sa kausap. What? Nagtanong sa'yo si Liam? Naku Maria, matalinong anak mo, kaya hindi mo sa kanya may tatagong totoo. Anito? Napakagat-kagat ako sa kuko ko sa sobrang pag-aalala. Hindi ko na talaga alam ang isasagot ko kay Liam kapag nagtanong pa siya ulit. What am I gonna do now, Jake? Ayoko namang sabihin sa kanya na bunga lang siya ng isang one-night stand. Napapikit ako na marin at bahagyang nasa bunutan ng sarili. Relax, Maria. Sooner or later baka makakilala mo rin ang daddy ni Liam. Maliit ang mundo, no? Aniya. Mahina ako natawa sa pahayag ng kaibigan sa kabilang linya. Napaka-imposible nung mangyari. Paano hindi ko nga maalalang mukha niya? Wala rin akong kahit anong magpapatotoo na siya nga ang daddy ni Liam. Sambit ko sa kaibigan. Kagad kong pinilig ang ulo na lumitaw sa diwa ko mukha ni Sir Del Blanco. Napaka-imposibleng isipin ko kung si Sir ang daddy ni Liam. Porket magkamukha sa rin ng anak ko. Madami namang tao sa mundo magkakamukha. Nagkataon lang siguro. Mali talagang isipin na siya ang daddy ni Liam. Siya ang may-ari ng Del Blanco Airlines. Tapos iniisip ko, may nangyari sa amin? Oh no, Maria. Nababaliw ka na. Diba? May damit siyang sinuot mo noon. Hanapin kaya natin. Doon tayo magsimulang maghanap sa bar. Suggestion ni Jake. Tapos anong gagawin ko pagkatapos? Humugot ako na malalim na hininga at napairap sa kawalan. Pwede ko rin naman sabihing patay ng daddy ni Liam, diba? Tanong ko sa kaibigan. Dinig kong pagsingap nito mula sa kabilang linya. Hay naku, wag mong gagawin yan, Maria. Sobrang bata pa ni Liam. Paano kung isang araw magpakilala sa yung tatay niya? Kahit di mo nakita ang mukha niya, imposibleng pati ang lalaking yon, hindi rin nakita ang mukha mo. Buntong hiningang sabi niya. Napaawang ang labi ko. Paano ko nakita nga niyang mukha ko? Naparanok ako. Hindi naman sa takot akong hanapin ang daddy ni Liam. Ayoko lang na ma-reject yung anak ko. 3 taon na nakakalipas, baka may asawa at anak na yun. Baka nga nakalimutan niya na yun nangyari sa amin. Good night, Maria. Do not stress yourself, okay? Sabi ni Jake bago binaba na ang linya. Bit-bit ko ang 2 coffee latte na pinabili sa akin ni Sir Leo habang ipit-ipit ko sa kilikili ko ang tablet. Napabuga ako ng hangin nang pumasok ng elevator. Walang magpe-press na number kung saan for ako tutungo.
Alangan namang utusan ko yung mga kasamahan kong lulan din ng elevator. Nagulat ako na may pumindot ng 25. Tiningnan ko ang lalaki at nagpasalamat. Kagad ako lumabas ng bumukas ng elevator at diretso nagtungo sa opisina ng boss ko. Di nito napansin ang presensya ko. Nakatalikod ito sa inuupan nitong swivel chair. Narinig ko pa ito na may kausap siya sa phone. Okay, I'll be home tonight. I love you. Bye! Dinig kong sabi ni Sir sa kausap. Sir Leo, nandito ang kape mo, sabi ko. Inilapag ko ang 2 coffee latte sa ibabaw ng desk niya bago niya iniikot ang kinaupang swivel chair paharap sa akin. Kunin mo yung isang coffee, para sa'yo talaga yan, aniya. Bahagyang napaawang ang labi ko. Para sa akin, nagmamagandang loob ba siya o ano? Kanina lang may ka-I love youhan siya tapos ngayon ako naman binibigyan niya ng kape? Thank you, sir. Pagpapasalamat ko na lamang. Kagad kong kinuha ang isang baso ng coffee latte at daridani naglakad palabas ng opisina niya. Dumiretso ako sa desk ko. Kagad kong inayos sa mga dokumentang papipirmahan ko kay Sir Del Blanco. Muli akong pumasok ng office niya at binigay ang hawak ko. Give me 50 copies of this. Utos niya sa akin saka inabot ng white folder na may lamang mahahalagang dokumento. Yes, sir. Use my printer to speed up your work. Dagdag pa niya. Mabuti naman naisip niya yon. Para hindi na ako bumababa para lang mag-print nito. Yes, sir. Thank you. Sabi ko sa kanya bago ko nagtungo sa printer. Nagaling ang phone ko habang nagpiprint ako. Kagad kong sinagot ng tawag since break time naman. Sinabi ko kasi sa kanya na pwede niya akong tawagan kapag break time. Di naman siguro magagalit si Sir Del Blanco dahil di pa naman oras ng trabaho. Pero eto ko't ginagawa ang utos niya sa akin. Hello, Mommy? Bungad ni Liam. Kagad ako napangiti. Yes, sweetie, what are you doing? Nakangiti pa ring tanong ko. I'm doing well, Mommy. Don't worry. I borrowed Mama Janice's phone, that's why I called you. Oh, siya palang tumawag sa akin at hindi si Janice. Ang sweet naman ng anak ko. Thank you for calling me, sweetie. I love you, baby. Nakangiting sabi ko. And I love you too, Mommy. Ganito niyang sabi. Ahem. Napabaling ako kay Sir Del Blanco nang tumikim ito. Nangulot ang noo ko na makitang madilim nitong mukha na nakatingin sa akin. Problema niya? Nagalit ba siya? I'm sorry, sir. Paghingi ko ng paumanhin. Kagad ako nagpaalam kay Liam at tinapos ang ginagawa ko. Pasensya ka na, Janice. Sa totoo lang talaga, nahiya na ako sa inyo ni Jake. Sobrang nakakaistorbo na kami sa inyo ng anak ko. Sabi ko. Tumawa naman to pag kaway tinapik ang balikat ko. Maria, ano ka ba? Huwag ka mag-isip ng ganyan, okay? Ngumiti naman ako sa kanya. Weekend ngayon kala ko wala kang pasok. Tanong nito. Ewan ko ba sa boss ko? Kung bakit ako pinapasundo sa driver niya. Tsaka text and text yung executive assistant niya na kailangan ko talagang puntahan si sir. Buntong hiningang sabi ko. I have to go, Janice. Ikaw nang bahala sa anak ko. Sabi ko sa kaibigan tsaka binalingan ko si Liam. Lumapit ako sa anak ko naglalaro at hinalikan to sa ulo. Where are you going, Mommy? Tanong niya sa akin. Ngumiti ako at ginulo ang buhok niya. Pupunta pa po ba kayo kay Daddy? Dagdag pa niyang tanong. Sabay kami napasingap ni Janice dahil sa naging tanong ng anak ko. Napatingin ako sa kaibigan. Katulad ko, gulat na din to. Pagkaway pilit itong ngumiti sa akin. Let's go, baby Liam. May binibake akong cheesecake. You like to taste it? Tanong niya kay Liam. Binalingan ako ni Janice at sinenyasan akong lumabas na ng kondo nang pumayag si Liam. Ngumiti ako at tumango sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung sakaling wala na mga kaibigan ko na nakakatuwang sa pag-aalaga at pag-aaruga sa anak ko. Sila ang nagpupuno sa pagkukulang ko bilang ina. Kung wala sila, I'm sure matagal na ako nabaliw. Napabaling ako sa labas ng bintana ng sasakyang sinasakyan ko. Marami naglalaki ang mga bahay ang nadaraanan namin. Magaganda ang structure ng mga bahay pati ang mga bungalow. Ilang sandali pa tuminto ang sasakyang sinasakyan ko sa isang napakalaking gate. Ma'am, nandito na po tayo. Anong driver. Bumuka sa napakalaking gate at napamaang ako sa napakalaking bahay na bumungad sa akin. Napakaganda ng interior nito at halatang halata na gawa sa high quality ang mga materyales. A selection of predominantly site native plants were elegantly combined to great effect with predominant shades of green and white flowers, while native pines flanked the building. Maria, over there! Tawag sa akin ni Sir. Napakunot ang noo ko na makita si Sir Del Blanco sa bakuran na nagbabasketball. Nakasuot to ng dilaw na jersey at patuloy na nagdi-dribble ng bola. Akala ko ba trabahong pinunta ko dito? Namewang ako habang pinapanood siyang mag-dribble at magbashoot ng bola sa basket. What do he think he's doing?
Sir, ano po bang trabahong pinapagawa mo sa akin? Kailangan ko po kasi na makauwi ka agad. Sabi ko na makalapit sa kanya. Wala ngayon. Dapat kasama ko ng anak ko. Nagkibit balikat na lamang ito sa tanong ko. Habang patuloy pa rin to nagdidribble ng bola at muling itinapon ng hawak na bola sa basket. Marunong ka ba maglaro ng basketball, Maria? Napakurap-kurap pa ako sa tanong niya. At ano namang kinalaman nun sa trabaho ko? Hindi ko na napigilang magdari at pagtaasan siya ng kilay. Iniwan ko anak ko para lang sa kalokohang to. Napasinghap ako na maghubad to ng pang-itaas sa suot na jersey. Isinampay niya yun sa balikat. Pakiramdam ko para akong katol na nauupo sa kinatatayuan. Kagad kong binaling sa ibang direksyon ang mukha ko para hindi na matuksong mapatitig sa hubad niyang katawan.